mga kapatid kay Kristo Jesus. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Isasama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid natin na dumadaan sa hirap dahil dito sa habagat, dahil sa bagyong nasa ating bansa ngayon. Nanawa ang Panginoon ang kanilang maging kalakasan, sila'y manatiling matatag. Ang tema ng ating mga pagbasa ngayon ay pagiging matatag. Kayo, matatag po ba kayo? Paano ba natin nalalaman na ang isang tao ay matatag? Kapag ba siya ay humarap sa pagsubok at nalulusutan niya ang mga pagsubok na iyon, matatag na ba iyon? Paano ba yung pagiging matatag? Ang pagiging matatag po dito, ang pagiging malakas dito, hindi po ibig sabihin ay nangaapak ka ng kapwa-tao. Ang pagiging matatag dito, hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay malakas at matatag, babaliwalain mo na ang iba. Hindi. Ang sinasabi sa atin ng mga pagbasa ngayon, yung pagiging matatag sapagkat kasama natin ang Panginoon. Matatag. Madalas kapag humaharap tayo sa mga unos at bagyo ng buhay, nandoon na nasusubok ang ating katatagan. Nakakita na po ba kayo ng puno ng kawayan? Di ba yung puno ng kawayan, talagang napakataas niyan. Subalit kapag dumadating yung bagyo, kapag dumadating yung unos, ano ang nangyayari doon sa kawayan? Sumasabay siya sa hangin, bumabaluktot siya, pero hindi siya napuputol. Na matapos ang bagyo, matapos ang unos, unti-unti din siyang nakakatayo at unti-unti din siyang nabubuhay. Ganun po yung pagiging matatag. Hindi ibig sabihin ng pagiging matatag, wala nang bagyo sa buhay. Hindi ibig sabihin ng pagiging matatag, wala na tayong problema sa buhay. Tatlong bagay po ang nais kong pagnilayan natin ngayon. Paano ba tayo magiging matatag? Sabi sa ating unang pagbasa ngayon, magiging matatag lamang tayo kung meron tayong malalim na ugnayan sa Diyos. Malalim na ugnayan sa Diyos. Alam nyo, nagpapatuloy yung ating pagninilay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Dahil ngayon ay Cycle A, ang lahat ng mga readings natin, ang gospel readings natin sa buong Cycle A ay galing kay San Mateo. At sinasabi na yung Ebanghelyo ayon kay San Mateo ay may mga bahagi. Yung unang bahagi ay patungkol sa infancy narratives. Ibig sabihin, yung pagsilang ni Jesus. Yung huling bahagi naman ay patungkol doon sa huling linggo ng ating Panginoon. Yung kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Subalit yung nasa gitna ng Ebanghelyo ni San Mateo ay nahahati sa 5 bahagi. Ano yung 5 bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo? Ipinapangaral ni Jesus, sino ang mapapalad? Pangalawa, ipinapangaral ni Jesus, paano maging disipulo? Pangatlo, ipinapangaral ni Jesus yung mga talinghaga. Pang-apat, ipinapangaral ni Jesus, paano ba tayo mamumuhay bilang isang komunidad? At pang-lima, ipinapangaral ni Jesus yung mga bagay doon sa katapusan. Nasaan na tayo sa pagdinilay natin? Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, nandoon na tayo sa pang-apat. Ipinapaliwanag sa atin, paano ba tayo mabubuhay bilang isang komunidad? At alam natin, sa buhay ng isang komunidad, mapayan ay simbahan, mapayan ay mga magkakaibigan, mapayan ay pamilya, dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Kaya nga kinakailangan nating maging matatag. So sa unang pagbasa natin, narinig natin yung kwento ni Elias. Ano yung kwento ni Elias? Na kung saan, nung kapanahunan niya, yung hari ng Israel, dinala yung mga dayuhan na sumasamba sa Diyos-Diyosan doon sa kanilang bayan. At napangasawa pa niya yung isang dayuhan, si Jezebel. At dahil doon, sinabi ng propeta na hindi tama iyon. Kinakailangan na sasamba lamang tayo sa nag-iisang Diyos. At hinamon ni Elias yung mga propeta ni Baal. Alam natin yung kwento, ano? Ang sabi ni Elias, kung sino makakapagpaliyab ng altar, kapag tumawag tayo dun sa Diyos, ay siya ang kikilalaning Diyos ng Israel. Kaya nga ano ang ginawa ng mga propeta ni Baal? Kumuha sila ng maraming mga kahoy, inilagay doon sa altar, at nagdasal sila kay Baal.
buong maghapon, dasal sila ng dasal para magpadala ng apoy, para sunugin yung altar na iyon. Naglalaslas pa sila, may mga dugo na at lahat pa, subalit walang apoy na dumating. At doon si Elias na ang nagdasal at umiling sa Diyos ng pagpapala, nandoon na pinadala ng Diyos ang apoy at kinilala ang Diyos bilang Diyos ng Israel. Subalit nagalit si Jezebel kay Elias at dahil doon gusto siyang patayin. At yun yung ating first reading ngayon. Pumunta si Elias doon sa bundok. Hinanap niya ang Diyos. Hinanap niya ang Diyos sa kulog, sa kidlat, sa may ingay na lugar. Hindi niya natagpuan ang Diyos. Saan niya natagpuan ang Diyos? Sa katahimikan. Mga kapatid, ganun pala, Sa katahimikan, doon natin masusumpungan ang Diyos. Kaya nga magandang tanungin ang ating mga sarili, kumusta ang prayer life natin? Kumusta ang buhay pananampalataya natin? Tayo ba ay nakaugat sa ating pananampalataya? Sapagkat kapag ang ugat ng isang puno ay matatag, kahit ito ay dumaan sa anumang bagyo at pagsubok ng buhay, mananatili tayong matatag. So yun po ang una, kinakailangan meron tayong matatag at malalim na pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, sinasabihan din po tayo na to be strong, we must hold on to the truth. Yung katotohanan, yun yung magpapalakas sa atin. In our second reading today, si St. Paul naman, sinasabihan niya yung mga tao, I speak the truth in Christ, I do not lie. Hindi ako nagsisinungaling. Bakit? Sapagkat nung kapanahunan naman ni San Pablo, ipinapangaral niya ang mabuting balita. Pero may mga tao na gusto siyang patayin. May mga tao na gusto siyang usigin. Subalit na natiling matatag si San Pablo. Bakit? Sapagkat ang pinanghahawakan niya ay katotohanan. Paul carries great sorrow in his heart because of his own people. But even in his sorrow, he refuses to abandon the truth. Kuminsan kapag tayo po ay dumadaan na sa mga pagsubok ng buhay, nawawala na yung mga katotohanan, nawawala na yung mga values. This is very important today. We live in a world where truth is often adjusted according to our convenience. If something is difficult, we change our standard. We change our values. If the truth hurts, we avoid it. If something is popular, we assume it must be right. Kung ano yung mga kilala, ano yung sikat, ano yung trending, para sa atin ngayon, yun na yung totoo. Pero hindi po ganun. Ano ba ang katotohanan? Person without truth has nothing solid to stand on. Yung isang tao na wala sa katotohanan, hindi siya makakatayo ng maayos. Yung pagiging strong, to be strong means knowing that what is right even when it is difficult. It means standing by our values even when others disagree. Kayo ba, may mga prinsipyo ba kayo sa buhay? May mga values ba kayo na pinangahawakan? It means itong mga values na ito ay importante para sa atin para tayo ay manatiling matatag. Sana yung mga prinsipyo natin, yung mga values natin ay pinanghahawakan natin. Sometimes the greatest storms do not come from outside us. They come when we begin to doubt what we know is right. This is why we need values. This is why we need principles. We need a conscience formed by God. We need to ask ourselves, ano ba yung mga katotohanan, mga principles na dapat nating panghawakan? Because when we no longer know what is true, every wind can carry us anywhere. But when we are rooted in truth, kung nakaugat tayo doon sa katotohanan, yes, we may be pressured. Yes, we may be criticized or even misunderstood. Yet, we remain standing. Yun po yung pangalawa. Gusto mo bang maging matatag? Panghawakan mo ang katotohanan. Pangatlo at panghuli, to be strong, we must keep our eyes focused on Jesus.
You know, this is the beautiful lesson of our gospel. Narinig natin last Sunday, nagpakain si Jesus ng maraming mga tao. At pagkatapos nun, umakyat siya doon sa burol, sa bundok para manalangin. At pinauna niya yung kanyang mga alagad. At doon sa bundok, doon sa burol, nakita niya yung kanyang mga alagad na binabayo ng hangin at malakas na unos yung kanilang bangka. Nanatili lang ba doon sa taas si Jesus? Bumaba siya at pinuntahan ang kanyang mga alagad. Siguro, yung mga alagad, nandun din yung takot, lalo na kapag ganito, Tama-tama, nararamdaman natin yung malakas na ulan, malakas na hangin. Imagine niyo nasa isang bangka tayo, At pagkatapos, ganyan din yung sitwasyon. Inuuga, at malakas ang hangin. Natatakot din tayo. Kaya nga, nung makita ni Simon Pedro si Jesus, gusto niya pumunta na kay Jesus. Sapagkat kay Jesus, nandoon yung kanyang kaligtasan. Binigo ba siya ni Jesus? Nung sinabi ni Simon Pedro, Panginoon, pupunta ako sa iyo. Ano ang sabi ni Jesus? Halika, pumunta ka dito. And Peter steps out of the boat and begin to walk on water. As long as his eyes are fixed on Jesus, he is able to move forward. Hanggat ang mata ni Pedro ay nakatuon kay Jesus, hindi siya lumulubog. But when he begins to look at the wind and the waves, doon na siya natakot at doon na siya unti-unting lumubog. Unti-unting lumubog. Yung bagyo naman, nandiyan naman yan eh. It was already there. What changed was Peter's focus. Yun yung nabago. Kaya lumubog si Pedro kasi nawala ang kanyang tuon, ang kanyang paningin kay Jesus. That is also true in our lives. Sometimes our problem is not simply that we have storms. The problem is that the storm becomes the only thing we see. We look at our problems more than we look at God. We look at our fears more than we look at God. We look at our failures more than we look at God. We look at what is missing rather than we look at God. And we look and we focus. And when our focus changes, we begin to sink. Kapag nawala na yung focus natin kay Jesus, doon na tayo magsisimulang lumubog. So my dear brothers and sisters, yung pananampalataya does not mean ignoring reality. Oo, dadaan at dadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay. Jesus never told Peter that the wind was not real. The storm was real. Totoo na may bagyo. The waves were real. The danger was real. But Jesus was also real. And Jesus was greater than the storm. Kaya nga kapag tayo ay bigat na sa mga problema natin, sa mga unos ng buhay natin, harapin mo yung problema mo at sabihin mo, Hoy problema, meron akong mas malaking Diyos para lumutas sa iyo. Perhaps this is the lesson we need today. Do not allow the storm to become bigger than Jesus in your mind and in your heart. Our strength, ang kalakasan natin, ang pagiging matatag natin, ay yung kaalaman natin na naririto si Jesus at kasama natin siya. 3 bagay po ang pinagnilayan natin ngayong umaga. Paano tayo magiging matatag, magkaroon ng malalim na ugnayan kay Jesus, panghawakan natin ang katotohanan, at ituon natin ang ating atensyon kay Jesus. Mga kapatid, kung sakali man na tayo ay lumubog, kung sakali man na tayo ay madapa, kung sakali man na tayo ay bumagsak, sana dasalin natin yung dinasal ni San Pedro kay Jesus. Lord, save me. Panginoon, iligtas mo ako. Binigo ba siya ni Jesus? Dali-daling inabot ni Jesus ang kanyang kamay at siya'y iniligtas. Mga kapatid, sama-sama tayong maging matatag. Halina, sama-sama nating isabuhay ang mga bagay na ito. Amen. Magsitayo ang lahat.